Chis Escudero tinawag ng mga propeta ng kadiliman sina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Binalaan ng Senate President ang mga Pilipino tungkol sa mga propeta ng kadiliman sa kanyang mensahe para sa panahon ng Kwaresma. Sa gitna ng kaguluhang politikal sa Pilipinas kasunod ng hindi inaasahang pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, inendorso ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos na nangunguna sa investigasyon ng Senado sa pag-aresto sa kanyang ama. Makikita ang dalawang politiko na nakasuot ng itim sa nasabing viral campaign ad. Iginiit ni Sara Duterte na itim ang kasalukuyang kulay ng Pilipinas. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi lamang sa pagkain ang gutom kundi sa katarungan din ang bansa. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang nasabing campaign at bagamat hindi na nakakagulat na i-endorso ni Sara si Amy. Dati, sinabi ni Sen Amy na ang pag-endorso ni Sara ay hindi reward. Kamakailan, sinabi ni Senate Press, Chis Escudero ay tila nag-swipe sa nasabing campaign ad sa kanyang mensahe para sa mamamayang Pilipino ngayong Kwaresma. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi ni Senate President Chis Escudero sa mga Pilipino na huwag magpadala ng mga propeta ng kadiliman. Ayon sa kanya, ang Semana Santa ay panahon upang tayo ay magmuni-muni at manalangin at suriin ang ating sarili bilang mabubuting Kristiyano at responsableng mamamayan ng bansa. Ayon kay Chase, ang Semana Santa ang panahon para magpatawad at magkaisa bilang magkakapatid at bilang isang bansa. Binigyang diin niya na hindi naaayon sa panahon ng Kwaresma ang hidwaan at pakikipaglaban para sa isang personal na layunin. Nanawagan din si Chase sa mga Pilipino na huwag hayaang may magnakaw at alisin ang liwanag at pag-asa ng mensahe ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang Semana Santa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magnilay at manalangin, upang suriin ang ating mga sarili bilang isang mabuting Kristiyano at responsableng mamamayan. Ito ang panahon upang isantabi muna ang anumang hidwaan, panggagamit, panlalamang, pagkakaiba ng pananaw, at ang politika na madalas naghahati sa atin. Ito ang panahon para magpatawad at magkasundo tayong lahat bilang magkakapatid at bilang isang sambayanan. Hindi naaayon sa Kwaresma ang makipag-away at magkipagbangayan para isulong ang pansariling mga hangarin at layunin. Kapwa muna bago ang sarili. Sa gitna ng mga pagsubok at anumang hamon, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagbabago at pagkabuklod-buklod. Huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ang liwanag at pag-asa ang mensahe ng muling pagkabuhay at huwag nating payagan at hayaan ang sino man na nakawin at bawiin ito sa atin.